Rafi, ay malaki ang may tutulong para nga magiging maayos at magiging safe yung isasagawang pagkuha doon sa labi ng mga piloto na nasa ilalim pa rin ng dagat hanggang sa mga oras na to, Rafi. At dyan nakita nga natin yung ROV na binabanggit mo kanina na hinahanda na, pero ang isa sa ating interest na malaman ay kung isasalvage nila mismo yung aeroplano o yung fuselage nitong aeroplano ito. May namamataan ka ba dyan malalaking mga airbags na pwedeng mag-angat dito sa aeroplano dahil salvage company na yun nandyan ngayon, John? Well, sa ngayon, Rafi, wala pa tayo nakikitang ganong klase ng mga gamit na maaaring maging indikasyon na posibleng magamit para makalutang itong aeroplano. Wala pa tayong papasabugin tapos kukunin yung mga pyesa. Kung may plano pa talaga silang kunin itong wreckage ng aeroplano. Pero patuloy tayo mag-aantabay, Rafi, dahil as I understand, meron pa rin mga karagdagang mga personal na parating at aantabayan na natin kung bahagi pa rin ng plano ng task force. Ay, hindi na kailangan talian pala yun. Ng Piper Seneca plane, Rafi. Pero ang mahalaga dyan ay wala pa itigil yung mga divers sa pag-retrieve nila dito sa katawan ng mga piloto ng aeroplano. Tama ka doon, Rafi. No? Yun naman yung iginiit ni Secretary Marrojas na lahat ng operasyon na to, it's not just all about Secretary Jesse Robredo, kundi pati na rin doon sa mga piloto na kasama niya. At mahalaga na, sabi daw ni Secretary Marrojas kanina, ay mahalaga na ipakita na sa pagtulong pagkakaisa ng lahat ay naging matagumpay itong pagkakahanap ng Piper Seneca plane at malaking tulong daw talaga na kailangan din ng Amerika at maging ito mga volunteer divers na pumunta rito. No? Meron pa nga tayo nakapanayam na isang Korean diver at hindi pag-run out na yung isang tangkay, nilipat mabilisan na mga piloto, pero na-volunteer daw siya dahil makapanahon na rin daw ang kanyang nilalagi dito sa Pilipinas at gusto niya i-share na talaga yung kanyang expertise para makatulong na kapapano dito sa paghahanap at ngayon nga ay naging retrieval operations na para sa mga biktima ng sinihumpalan ng Piper Seneca plane. John, isang mabilis na tanong na lamang, may tuturing ba na isa na ito sa pinakamalaking search and rescue operation sa recent history ng Pilipinas dahil almost 600 divers, 17 barko yung nandiyan dyan at ilang choppers yung ginamit na dyan. Grabe. Tama yun, Rafi, no? 600 personnel at sinasabi na gumamit pa ng 9 aircrafts, aeroplano at choppers para suyurin itong Ticao Channel dahil mula nga noong nangyari ito hanggang kaninang umaga ay patuloy pa rin ginigiit ng Task Force Kalihim na search and rescue. Dito, patuloy yung pagsuyo. At malaking papel din ang ginagawa ng lokal na pamakalaan ng Masbate dahil patuloy yung kanilang lulubog na, no? Ayan, no? Lalo na sa mga nakapwesto sa mga shorelines, patuloy yung kanilang paggalugad ng lahat ng sulok. Flat na sa tubig, oh. Ticao Channel na maaaring napadpad niya itong mga debris or mga survivors. Pero as it turns out, Rafi, talagang after na lahat ng pagsisikap at lahat ng dasal, meron nga eh. Ito na nga yung ating pinangambahan. Sino naman to? Ibang aeroplano na yan eh. Napunga rin talaga yung lahat ng efforts dahil nakita rin sa wakas itong Piper Seneca plane na kung tutusin mo, Rafi, hindi naman talaga basta biro-biro itong task na ito dahil napakalawak nitong area na pinaghanapan and talagang kinailangan ng lahat ng resources ng gobyerno at yung pagtutulong-tulong ng lahat ng mga mamamaya para nga makuha finally itong Piper Seneca plane, Rafi. Okay, maraming salamat, John Consulta. At magbabalik pa po ang Balitang Hali.